Bago tayo magsimula, munting paalala lang mga katakip silim. Meron po tayong bagong channel, ang Aninag Horror Stories. Makakasama natin sa channel na ito, si Sir Ren ng Itim na Lihim, pati na rin ako, Sir Dave ng PNT Stories. Sana mabisita nyo at masuportahan. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link ng channel. Sana mag-subscribe din kayo doon. Ipa-flash ko rin sa screen yung channel para mas madali. Yun lang naman. Sana masuportahan nyo yung bago naming channel. Simulan na natin. Magandang gabi po Sir Dave. Sana mapansin itong kwento ko. Ako si Pina, 27 years old. At ako ang nagbabantay ng maliit naming sari-sari store dito sa dulo ng iskinita namin. Tahimik lang ang lugar namin tuwing gabi. Yung tipong maririnig mo yung kuliglig at yung hangin na dumadaan sa mga yero. Sanay na ako sa puyatan. Alas 12 na ng gabi pero bukas pa rin ang tindahan. Mahina ang benta pero may mga suki kasi ako na gabi lang lumalabas. Isa na doon, si Jen. Matagal ko na siyang kakilala. Simula bata pa ako, lagi na siyang bumibili sa amin. Mabait siya, madaldal, at halos araw-araw kaming nag-uusap. Minsan nga kapag walang bumibili, siya pa ang nakikipagkwentuhan sa akin. Gabi yun, tahimik na ang paligid. Nakaupo lang ako sa loob ng tindahan habang nagsiselfone. Nang biglang, Pina? Napatingin ako agad sa bintana ng tindahan. Nakatayo si Jen sa labas. Jen, ikaw pala. Akala ko hindi ka bibili. Sabi ko habang tumatayo. Ngumiti siya pero may kakaiba. Parang ang putla niya at medyo mabagal ang galaw. Pabili nga ng kape, tsaka asukal. Sabi niya. Inabot ko agad ang mga binili niya. Napansin ko, hindi siya gaanong nagsasalita tulad ng dati. Tahimik lang siya habang inaabot ang bayad. Okay ka lang? Tanong ko. Tumango lang siya. Oo, may nakalimutan lang ako. Umalis siya pagkatapos. Akala ko, yun na ang huli. Pero makalipas lang ang ilang minuto. Pina, napalingon ako ulit. Si Jen na naman. Medyo kinabahan ako sa gulat. Oh, may kulang pa? Pabili pa ng toyo. Sabi niya pa. Inabot ko ulit. Habang inaabot niya ang bayad, napansin ko, malamig ang kamay niya. Sobrang lamig. Parang hindi normal. Jen, parang malamig ka. Tanong ko, medyo nag-aalala. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin tapos ngumiti ng bahagya. May nakalimutan pa ako. Umalis siya ulit. Doon ako medyo nagtaka. Hindi kasi siya ganun dati. Oo, makakalimutin siya minsan pero hindi yung pabalik-balik ng ganun kadalas sa loob ng ilang minuto. Lumipas ang ilang minuto at bumalik na naman siya. Pangatlong beses. Ina, halos mapatayo ako agad. Jen, pang ilan na yan ah? Pabili ng asin. Sa puntong yon, ramdam ko na yung kaba. Parang may mali, parang may hindi tama sa kanya. Pero dahil kilala ko siya at ayokong magmukhang bastos, inabot ko pa rin ang asin. Habang nagbabayad siya, napansin ko ulit, mas lalo siyang namumutla at yung mata niya parang walang buhay. Jen, sigurado ka bang okay ka lang? Mahina kong tanong. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng mas malinaw. Pina, baka hindi na ako makabalik. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pero hindi na siya sumagot. Ngumiti lang siya. Yung ngiting hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla akong kinabahan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umalis at hindi na siya bumalik. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi na ako nakatulog ng gabing yon.
Pakiramdam ko, may mali talaga. Kinabukasan, maaga ako nagising kahit halos wala akong tulog. Mabigat yung pakiramdam ko, parang may mali na hindi ko mapaliwanag. Habang nagbubukas ako ng tindahan, napansin kong may mga taong nagkukumpulan sa may kabilang kanto, sa bahay ni na Jen. Kinabahan ako agad. Iniwan ko muna ang tindahan at dali-dali akong lumapit. Pagdating ko doon, may mga umiiyak, may mga nagbubulungan, at sa gitna ng lahat, narinig ko ang isang kapitbahay na nagsabing gabi pa raw siya namatay. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Ha? Hindi ko napigilang masabi. Lumapit ako sa isa sa mga kapitbahay. Anong oras? Natulog daw siya bandang 10:00 ng gabi. Tapos, hindi na nagising. Nanghina ang tuhod ko. 10:00, pero 12:00 na nang pumunta si Jen sa tindahan ko. Hindi lang isang beses, 3 beses. Hindi pwede yun. Bulong ko sa sarili ko. Bigla ko naalala lahat. Yung pamumutla niya, yung malamig niyang kamay, yung kakaibang tingin niya sa akin, at higit sa lahat, Pina, baka hindi na ako makabalik. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ko. Napaatras ako habang nanginginig. Pina, okay ka lang? Tanong ng isang kapitbahay. Gabi, pumunta siya sa tindahan ko. 3 beses pa. Nanginginig kong sabi. Natahimik ang mga tao. May isang matandang babae ang dahan-dahang tumingin sa akin. Kailan? Bandang 12:00 hanggang 1:00. Nagkatinginan sila. Yung iba parang natakot. Yung matanda dahan-dahang tumango. Baka nagpaalam lang siya sa'yo. Close kayo, di ba? Minsan kapag may hindi natapos o may gustong sabihin, bumabalik sila. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, lungkot, o pareho. Umuwi ako sa tindahan na parang lutang. Hindi na ako makapag-focus. Paulit-ulit lang na tumatakbo sa isip ko yung nangyari kagabi. Hanggang sa napatingin ako sa mesa. Doon sa pinaglalagyan ko ng barya at pera. Bigla ko natigilan. Yung mga binayad ni Jen kagabi, nandun pa. Dahan-dahan kong hinawakan. At bigla kong kinilabutan. Hindi na pera, kundi mga lumang papel na parang napulot lang sa kalsada. Yung iba, punit-punit. Yung iba, wala nang halaga. Mga hindi totoong pera. Napaatras ako agad. Para ako napaso. Hindi pwede. Bulong ko. Pero dun palang nagsimulang bumigat lalo ang pakiramdam ko. Dahil sa gilid ng tindahan, may narinig akong pamilyar na boses. Mahina, parang galing sa malayo. Pina. Nanlamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan ako napalingon sa bintana. Walang tao. Pero ramdam ko, may nakatingin. Pina, mas malinaw na, mas malapit. Napapikit ako sa takot. Tapos maya-maya, nawala na din ito. Matapos yun, nagpa siya akong isara na ang tindahan at magpahinga muna. Nang mga sumunod na araw, naging okay naman na at hindi ko na rin siya naramdaman. Ang kwento ko pong ito ay naranasan ko isang gabi. Ako si Kalo, isang grab rider. Gabi yun, pagod na ako. Halos buong araw akong bumiyahe. Init, traffic at kung ano-anong delivery. Kaya nang matapos ko ang huling booking ko, ang nasa isip ko na lang, umuwi. Bandang 11:00 ng gabi, tahimik na ang kalsada.
Bihira na ang sasakyan. Habang binabaybay ko ang isang madilim na iskinita pa uwi, bigla akong nakaramdam ng uhaw. Sobrang uhaw. Napansin ko sa gilid ng kalsada may isang maliit na sari-sari store. Mahina yung ilaw nun, pero bukas pa. May nakasabit pang mga paninda sa harap. Huminto ako. Swak to, sabi ko sa sarili ko. Bumaba ako ng motor, hinubad ang helmet at lumapit sa tindahan. Pabili po. Walang sumagot. Pabili po. May tubig po kayo? Wala pa ring sumasagot at wala ring lumalabas. Napatingin ako sa loob. Madilim. Parang walang tao. Baka nasa likod lang. Sabi ko. Pagod na ako at inaantok na rin. Napakusot ako ng mata, sabay hikab. Ilang segundo lang yun. Pero pag alis ko ng kamay ko sa mata ko, napatingin ako sa harap at doon may isang bote ng tubig na nakalagay na sa harap ng tindahan. Nanlaki ang mata ko. Ha? Wala kanina yun. Sigurado ako. Walang tao, walang lumabas at ilang segundo lang akong pumikit. Saan galing to? Napatingin ako sa kaliwa. Wala. Sa kanan, wala rin. Tahimik yung paligid. Walang kahit anong galaw. Pero yung bote, nandun. Parang may nag-abot lang. Pero hindi ko nakita. Kinabahan na ako. May tao po ba dyan? Medyo malakas na tanong ko. Wala pa ring sumagot. Unti-unti akong umatras. Pero sa isip ko, iniisip ko rin, baka may tao lang talaga na hindi ko nakita kanina. Baka mabilis lang o pagod lang ako. Lumapit ulit ako. Dahan-dahan, inabot ko yung bote. Malamig, parang bagong kuha sa rep. At doon ko narinig isang bulong malapit sa tenga ko. Ayan na, yung tubig mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Napalingon ako agad sa likod. Walang tao. Walang kahit ano. Pero ramdam ko may nagsalita at hindi ko siya nakita. Hindi ko na hinintay pa. Binitawan ko yung bote. Napaatras ako at halos matumba sa pagmamadali. Tumakbo ako pabalik sa motor. Nanginginig ang kamay ko habang sinususian ko. Hindi normal to. Hindi to normal. Paulit-ulit kong sinasabi. Pag andar ng motor ko, hindi na ako lumingon. Dire-diretso ako sa pag-alis. Pero habang umaandar ako, parang may pakiramdam na may nakatingin sa likod ko. Hindi ko na tinignan. Hindi ko na rin nilingon. Pagdating ko sa bahay, agad kong sinara ang pinto. Hingal na hingal ako. Pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Kinabukasan, kuwento ko sa kapwa ko rider yung nangyari. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Teka, saan banda yan? Sinabi ko ang lugar. Bigla siyang natahimik. Pre, alam mo ba na matagal nang walang tao sa tindahang yan? Kinabahan ako. Anong ibig mong sabihin? Dati may matandang nagbabantay dyan. Mag-isa lang siya. Lagi ring bukas paggabi. O tapos, isang araw, natagpuan na lang siyang patay sa loob. Inabot ng ilang araw bago napansin. Simula noon, sarado na yan. Wala nang umuupa. Pero may mga nagsasabing... Ano? Mahina kong tanong. May sumasagot pa rin daw kapag may bumibili. Hindi na ako nakapagsalita. Hanggang ngayon, hindi na ako dumadaan sa iskinitang yon. At ang karanasan kong yon, hindi ko makakalimutan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Maya.
Matagal ko nang pangarap magtayo ng sarili kong sari-sari store. Hindi na kasi sapat yung kinikita ko sa kung ano-anong sideline. Gusto ko ng stable, yung may araw-araw na benta. Kaya naisip ko, sa palengke. Alam ko, doon malakas ang kita, matao, maraming bumibili, at halos buong araw, may galaw. Kaya isang umaga, nagpunta ako sa pinakamalapit na palengke para maghanap ng pwedeng marentahan na pwesto. Mainit, maingay, at may halo-halong karne at gulay ang paligid. Pero para sa akin, okay lang, sanay na ako. Isa-isa kong tinignan ang mga bakanteng pwesto. Yung iba, masikip, yung iba naman, sobrang mahal. Hanggang sa napadpad ako sa medyo dulong bahagi ng palengke. Mas tahimik doon, mas konti ang tao, at doon ko nakita yung pwesto. Malinis, maayos, saktong laki para sa plano kong tindahan. At ang pinaka nakakagulat, napakamura ng renta. Medyo nagtaka ako. Bakit walang kumukuha nito? Pabulong kong tanong. Sa pwesto sa kaliwa, may matandang nagtitinda ng gulay. Tumingin siya sa akin, tapos mabilis ding umiwas ng tingin. Medyo nakaramdam ako ng kakaiba, pero hindi ko pinansin. Lumapit ako sa bantay ng palengke at tinanong ko agad, "Boss, yung pwesto, bakante pa?" Tumingin siya sa akin ng ilang segundo bago sumagot, "Bakante po." "Magkano renta?" Sinabi niya ang presyo. Napatigil ako. "Seryoso? Ang mura naman." "Oo, kung gusto mo, ikaw na kumuha." Parang ang bilis. Parang gusto niya agad na may magrenta. Pero dahil sa excitement ko, hindi ko na masyadong inisip. "Kunin ko na po," sabi ko agad. Sa loob ng araw na yon, napag-usapan namin lahat. Nakapag-down na ako at binigyan niya ako ng susi. Habang inaabot niya sa akin, napansin ko, parang ayaw niyang humawak ng matagal. Parang nagmamadali siyang bitawan. "Ikaw nang bahala sa pwestong yan," sabi niya. Hindi ko na pinansin. Sa isip ko, swerte ako. Sa loob ng 3 araw, naayos ko agad ang tindahan ko. Nakapagsabit ako ng mga paninda, kape, noodles, dilata, candy, tapos soft drinks. Simple lang pero maayos. At totoo nga, malakas ang benta. Kahit nasa dulong bahagi ako, may mga dumadayo pa rin. Pagdating ng gabi, nagsasara na ang ibang pwesto. Unti-unting tumatahimik ang palengke. Pero ako, nagdesisyon na kung doon na rin matulog para bantay na rin sa paninda. Naglatag ako ng banig sa loob. May maliit na ilaw at electric fan. Unang gabi ko, tahimik. Masyadong tahimik. Yung tipong kahit kaluskos sa labas, rinig mo agad. Bandang hating gabi, habang nakahiga ako, may narinig ako. Kalansing. Parang may nahulog na lata. Napabalikwas ako. "Teka, may tao ba?" Bulong ko. Tumingin ako sa paligid. Wala. Maayos ang mga paninda. Walang gumalaw. Huminga ako ng malalim. Pagod lang to. Huminga ulit ako. Ilang minuto lang ang lumipas. May kalansing ulit. Mas malakas na. Mas malapit. Parang galing sa likod ng pwesto. Tumayo na ako. Dahan-dahan akong sumilip sa likod. Madilim. Walang tao. Pero ramdam ko, may mali. Bumalik ako sa loob. Pilit na kinakalma ang sarili ko. "Baka daga lang yan," sabi ko pa. Pero kahit anong pilit ko, hindi na ako makatulog. Hindi na ako nakatulog ng maayos pagkatapos ng unang gabi. Pero dahil kailangan ko ng kita, tinuloy ko pa rin. Kinabukasan, normal lang ang lahat. Matao ulit ang palengke. Sunod-sunod ang bumibili. At kahit papano, nakalimutan ko yung nangyari. Hanggang sa sumapit ulit ang gabi. Isa-isang nagsara ang mga katabing pwesto. Yung ilaw sa paligid, unti-unting namamatay. At ako na lang ulit ang natira sa pwesto.
Bandang 12:00, naramdaman ko ulit yung biglang lamig ng hangin. Parang may dumaan sa likod ko. Napalingon ako agad. Wala. Pero this time, hindi na lang tunog. Habang nag-aayos ako ng paninda, may nahulog na lata. Sa harap ko mismo. Napaatras ako. Hindi na normal to. Wala namang hangin. Walang tao. Pero kusa itong gumalaw. Bigla akong kinabahan ng sobra. Mabilis kong inayos ulit, sabay upo. Pinilit kong magpakatatag. Pero ilang segundo lang ang lumipas. May kalansing ulit. 3 beses. Sunod-sunod na. Parang may gumagalaw sa mga paninda ko. Isa-isa, dahan-dahan. Parang may naghahanap. Tama na to, sabi ko. Tumayo ako at doon ko narinig hininga. Hindi sa harap ko, kundi sa likod. Mabagal, mabigat, parang pagod. Unti-unti akong napalingon. At doon ko nakita sa salamin ng maliit kong display, may refleksyon. Isang babae. Nakatayo sa likod ko, nakatungo, hindi gumagalaw. Nanigas ako. Dahan-dahan ako lumingon sa likod ko. Pero wala. Pero sa salamin, nandun siya. Mas malinaw, payat, maputla at nangingitim ang paligid ng mata. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sino ka? Nanginginig kong tanong. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya at tumingin sa akin ng diretso. At sa sandaling yun, biglang nahulog lahat ng lata sa istante. Napaupo ako sa takot at narinig ko mahinang boses. May kulang. May kulang pa. Napaiyak na ako. Wala akong kinuha. Hindi ko alam. Nanginginig kong sabi. Pero lalong lumakas ang kalansing. Parang may nagkakalkal sa tindahan ko. Parang may hinahanap na hindi ko makita. Hanggang sa biglang tumigil. At doon ko narinig ang huling sinabi. Pwesto ko to. Biglang namatay ang ilaw. Napadilat ako sa dilim. Hindi ko na kinaya. Kinuha ko agad ang gamit ko. Kahit nanginginig ang kamay ko, tumakbo ko palabas ng palengke. Hindi na ako lumingon. Hindi na ako bumalik ng gabing yon. Kinabukasan, nanginginig pa rin ako habang kinakausap ko yung katabing tendera. Totoo bang may namatay dito? Tanong ko. Parang hindi na siya nagulat. Dati may nagtitinda dyan. Inatake daw. Matapos yun, may nagpaparamdam na raw. Parang may hinahanap lagi. Bakit hindi nyo sinabi? Sinabi namin yan sa may bantay. Pero wala. Pinaparentahan pa rin. Kaya nga mura, di ba? Wala na akong nasabi. Kinabukasan din, kinuha ko lahat ng paninda ko. Iniwan ko ang pwesto. Hindi ko na inisip ang pera. Ang mas mahalaga sa akin ay makaalis. Kung tawagin ako sa amin, ay Mang Lito. 41 na ako. 15 taon na akong naglalako ng taho tuwing umaga sa isang subdivision sa Caloocan. Araw-araw, 5:00 pa lang, lumalabas na ako. Sanay na ang mga tao sa sigaw ko. Taho! Minsan, mga estudyante ang bumibili. Minsan, mga nanay na bagong gising. Tahimik at malamig ang umaga. Amoy pandesal at hamog. Isang Martes, may napansin akong batang lalaki sa gilid ng kalsada. Mga 7 taon siguro. Payat, nakasuot ng kupas na dilaw na t-shirt at short. Nakatayo lang siya sa tapat ng isang bahay na kulay puti. Kuya, taho po, sabi niya. Ngumiti ako. Ilan? Isang maliit lang po.
si mama na lang po ang magbabayad. Sanay na ako sa ganon. Madalas naman talaga ganon sa mga bata. Sinando ko ang taho, nilagay ko ang arnibal at sago. Inabot ko sa kanya. Salamat po. Pagkatapos, pumasok siya sa gate ng puting bahay. Hinintay ko. 1 minuto, 2, hanggang sa umabot ng 5 minuto na. Wala pa ring lumalabas. Baka abala lang ang nanay, sabi ko sa sarili ko. Lumapit ako sa gate at sumilip. Bukas naman ang pinto ng bahay. Tahimik ang loob. Tao po? Tawag ko. Pero walang sumagot. Medyo kinabahan na ako. Hindi dahil sa pera. 20 pesos lang yun. Kundi dahil baka may nangyari sa loob. Kaya kumatok ako. Ilang segundo, saka may babaeng lumabas. Mga 35 siguro. Mukhang bagong gising. O kuya, bakit po? May kailangan ka? Ma'am, yung anak niyo po, kumuha ng taho. Sabi po, kayo na lang daw ang magbabayad. Nagtaka siya. Anak ko? Opo, yung batang lalaki, nakadilaw na t-shirt. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ano pong itsura? Payat po, maputi, medyo may nunal sa pisngi. Mga ganito katangkad. Sabay senyas ko kung gaano kataas. Biglang namutla ang babae. Kuya, sigurado po ba kayo? Opo, kapapasok lang po dito. Natahimik siya, parang may pinipigilang emosyon. Kuya, wala pong bata dito. Ma'am, kakapasok nga lang po. Yung anak ko, patay na po. 3 buwan na. Nanginginig na ang boses niya. Na-dengue po siya. Nakadilaw din siyang t-shirt nung huling birthday niya. Dagdag niya pa. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi pwedeng mali ako. Kausap ko lang yung bata kanina. Hinawakan pa nga niya yung baso ng taho. Pwede po bang pumasok? Tanong ko. Nag-atubili siya pero pinapasok ako. Tahimik ang sala, maayos ang bahay, walang bakas ng batang padadaan lang. Tapos, napatingin ako sa mesa sa gilid. May frame, larawan ng batang lalaki, nakadilaw na t-shirt, may nunal sa pisngi. Siya. Ma'am, halos pabulong ko. At doon ko napansin, sa tabi ng picture frame, may maliit na baso, plastic, may laman pang kalahating taho, may sago, at may marka ng maliit na daliri sa gilid. Napatingin ang babae sa baso. Unti-unti siyang napaiyak. Mahilig siya sa taho. Bulong niya. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay kahit sarado ang mga bintana. At sa gilid ng paningin ko, may batang nakatayo malapit sa pintuan ng kwarto. Nakangiti. Hindi nakakatakot ang ngiti, kundi parang malungkot. Parang nagpapasalamat. Tapos sa isang iglap, nawala siya. Tapos parang tumahimik ng sobra ang bahay. Hindi na ako naghintay ng bayad. Iniwan ko ang baso roon at lumabas ako ng bahay. Matapos yun, hindi mawala sa isip ko ang nangyari. Pero makalipas ang ilang araw, nagpatuloy pa rin naman ako sa pagtitinda. At dito naman tayo sa mga nagpapa-shoutout. Sir Dave, it's me again, Joanne ng Singapore. Thanks ulit sa shoutout. Galing yan kay Joanne Palero. Wow, nakikinig din po ako kay Sir Ren. Pa-shoutout po ako from Hong Kong. Mula naman yan kay Kunyang Lorna. Pa-shoutout po. Ang gaganda ng mga stories nyo. Galing naman yan kay
Mary Joy. Yun lang naman yung mga pa-shoutout natin ngayong araw. Sa mga gusto pa magpa-shoutout, comment lang kayo sa video na to. Yun lang. Salamat.